Emmanuel, God is with us. Isang napakagandang pangalan na ibinigay ng Ama sa Langit sa Panginoong Hesukristo. Nawa sa oras na ito, tanggapin natin na kasama natin ang presensya ng Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming pong salamat muli sa pagkakataong ibinibigay mo upang kami po ay makapagpasalamat sa iyo. Napakabuti mo, O Lord. Kaya naman ay hindi ka nagkulang sa amin. Tayo po humingi ng kapatawaran sa ating Ama. Mapatawarin mo po ako sa mga pagkukulang at pagkakamali, kahinaan at kasalanan na nagawa ko sa nakalipas na oras. Bigyan mo po ako ng kalakasang espiritual, inisin mo ang aking puso. Kailangan kita, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Maraming pong salamat, Panginoon. Gayun din, ang makakarinig ng mabuting balita mo, hindi po kayo nakapatawaran sa ating Ama, upang sa ganoon, anuman yung mga negative na inisip natin sa maghapon, ay palitan ng Panginoon ng positibong pagtingin, lalo na pag narinig natin ang kanyang mabuting balita. Dalangin ko na patubayan mo kami ni Brother Carlo Lara, gamitin mo kami bilang instrumento mo, Panginoon, na daduyan lamang ng iyong mabuting balita. Ikaw po ang maihayag, mabigyan ng kapurihan, sapagkat karapat-dapat ibalik sa iyo ang lahat ng mga kabutihang iginagawa mo sa amin, Panginoon. Hindi po ang kalooban namin, kundi kalooban mo po ang mangyari. Sa buong maghapon, Panginoon, nakakilos kami, nakakain kami, lahat yun dahil sa iyong habag, pag-ibig, biyaya sa aming Panginoon. Kaya itong oras na ito, kung tutusin kulang pa, para makasama ka namin sapagkat ang inihain mo hindi pisikal na pagkain, kundi spiritual na pagkain na makapagbibigay kalakasan sa aming espiritu. Sapagkat ikaw, Diyos, sa espiritu na dapat sambahin sa katotohanan. At tanging sa salita mo lamang, naroon lang ang katotohanan na magpapalaya sa aming Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Maraming salamat. Nawa, buksan mo ang aming mga matang nabubulag, mga tengang nabibingi sa katotohanan. Kung di kami makakarinig na yung mga salita, Panginoon, patuloy kaming magkakasala sapagkat binubulag kami ng mga bagay na gusto lang namin at hindi mo kalooban. Nawa sa gospel na ito, matutunan namin sumunod sa iyong kalooban, kamukha ng ginawa ni Mother Mary. Hindi ang kalooban namin, hindi ang kalooban mo, Panginoon, ang makapangyari. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. An angel visits Mary. Have you ever seen an angel? In the city of Nazareth in Galilee, there lived a young woman named Mary. Mary was soon to marry a carpenter named Joseph. One day, God sent an angel named Gabriel to Mary. Mary was scared because she had never seen an angel before. Gabriel the angel said, "Don't be afraid, Mary. You have found favor with God. You're going to have a baby. This will be a very special baby. You must name him Jesus. He will be great. He will be the Son of God, and his kingdom will last forever and ever." Mary asked, "How can it be? I'm not married." The angel replied, "With God, all things are possible." Mary bowed before the angel Gabriel and said, "I love God. I will do what he has chosen me to do." When she got up, the angel had gone. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita.
nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na tinulog ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay magliliit at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano po mangyayari ito? Kayong ako'y isang birhen. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunmay, naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa pong pinagpalang gabi sa lahat na makakarinig ng mabuting balita. Ngayon po ay December 20, 2020. At ang ating pong pagninilayang salita ay mula po sa Sunday Gospel. Kung ano po yung Gospel sa simbahan, yun po yung sama-sama nating pagninilayan online. Kahit hindi po tayo nakikita-kita, gusto ng Panginoon na lalo na kung hindi kayo nakapagsimba, malaman natin kung ano ba ang inihain ng Diyos na salita niya o mabuting balita sa araw na ito. Sapagkat gusto po ng Panginoon na tayo po everyday makarinig ito, sapagkat ito po isa sa kanyang mga utos. Kaya po nandyan ang Bible, hindi po para itabi lang, kundi para po higit sa lahat ay basahin. At hindi lang binabasa po yung tuwing linggo, no? Huwag po tayo makontento na tayo po yung nakakarinig lamang ng salita ng Panginoon kapag, ano ba tawag dito? Kapag Sunday. Kasi baka akala natin na pakikinig sa gospel tuwing linggo lang. Hindi po. Everyday po to. Kasi ang kamukha ng sinabi ng Panginoong Yesus, kailangan magkaroon po tayo ng daily bread. Hindi lang puro physical life, yung spiritual life, napakahalaga niyan. Amen po. Dapat minomonitor natin yung ating spiritual life. Kamusta na ba? Lumalago ba? Lumulusog ba? Hindi po ba? Baka mamaya nagiging bonsai. Ano yung bonsai? Isang halamang hindi na lumalaki, maliit na lang. Okay, duwende. Kailangan po ang ating spiritual life talagang, alam mo yon, nag-i-improve sa tulong ng Panginoon. Sapagkat
new creation na bagong nilalang ang gustong makita sa atin ng Lord upang maging online alagad tayo. Kung ano man yung maririnig nating gospel, may share po natin yun sa ating mga timeline. Kasi yan naman po ang purpose kung bakit nandiyan ang mabuting balita upang ipalaganap. Hindi pwede na nakinig ka lang, kailangan na i-share po natin yun sa iba. Kasi ang una naman natin talagang responsibilidad o trabaho, paglingkuran ng Panginoon. Unahin natin siya, no? Lahat naman ng bagay na naranasan natin sa buong maghapon ay dahil sa Panginoon. No? Alam naman natin isang kisap mata lang yan, kung ayaw na niya na tayo bigyan pa ng buhay, o ayaw pagpatuloy pa itong mundo, kaya niyang gawin. Pero salamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon para na sa ganun tayo patuloy na makagawa ng mga gawain natin. No? Sabi nga, seek first the kingdom of God. At kamukha po kanina, yung binasa natin, nanggaling po yung kay San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38. At yun nga po, ito yung Sunday Gospel, at tungkol po yun sa ipinahayag ang panganganak kay Jesus. So, alam naman po natin na paulit-ulit na lang ito, no? Every Christmas, nire-remember sa Gospel yung kung paano ba ipinanganak ang Panginoong Jesus, bakit siya pinanganak. Pero naniniwala ako na kahit paulit-ulit yung Gospel na yan, meron at meron niyang bagong mensahe. Lalo na ngayon, sa panahon ng pandemic. Talagang ang pagsilang muli, pag-aalala sa pagsilang ng Panginoong Jesus ay malaki ang mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sana habang nakikinig tayo ng mabuting balita, tayo yung kanya-kanya tayong pagninilay. Kasi syempre, kanya-kanya tayong level ng pananampalataya, kanya-kanya tayong buhay. So, ang mahalaga, ituon muna natin ang ating atensyon sa mensahe ng Panginoon dahil yun ay para sa atin, para sa akin, para sa iyo. Amen? So, sana po, ibigyan natin ng respeto ang oras na ito sapagkat nandito po talaga ang presensya ng Banal na Espiritu. Kapag tungkol sa Panginoon ang ating pinag-uusapan, sigurado yan nandiyan siya. Tinitingnan niya yung ating mga puso, tayo ay seryosong nakikinig o baka naman hindi kasi sayang lang, di ba? Kasi kung nandiyan ang presence ng Holy Spirit, nandiyan din ang pang-ano ng Diablo na nakawin yung ating atensyon sa Panginoon kasi ayaw ng Diablo na nakakarig tayo ng mabuting balita. Kasi alam niya sa pakikinig, doon nagsisimula yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin. Amen. So, isa lang sigurado ko, mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod o tumutupad sa salita ng Panginoon. So, ngayon pong gabi, makakasama natin si Brother Carlo Lara. At siya po yung makapagbibigay ng pagninilay dito po sa Sunday Gospel. At sana po, tulad ng lagi mo sinasabi, maganda sana yung signal. Amen po. So, try po natin siyang tawagan. Ayan. So, ako naman mamaya, pag ako nagkaroon ng reflection, nilagyan ko siya ng #perfectconversation. Hello po. Hello. Hello po, brother. Good evening po. Hello, good evening. Sandali lang. So, yan po si Brother Carlo Lara. Matagal na rin po siya naglilingkod sa Panginoon. At hindi lang siguro siya matured sa edad, kundi matured na rin. Ito mo mahalagay, matured tayo sa pananampalataya. Amen po, brother? Hindi lang, hindi pa makita yung aking balita. Hindi po, kahit boses lang po niyo ang maririnig, naka-live na po tayo. Ayan. Hindi na po kailangan ng camera, kahit boses yun na lang po, pwede na po marinig. Malinaw po ba yung boses ko dyan sa inyo? Okay. So, pwede na po kayo mag-start, pero paki-introduce nyo lang po yung sarili nyo, tapos po pwede na po kayo tumuloy sa pagninilay. Okay. Hello po. Magandang gabi. Ang aking pagninilay ay tungkol sa isang tagpo na sa ating Ebanghelyo na nasaksihan natin kung saan pinili ng Diyos ang isang babae mula sa probinsya ng Galilea sa
Nazareth. At yun yung pagkapili sa ating Inang Maria ay talagang pinagandaan dahil yung pagpili sa kanya ay ipinangako noon pa lang panahon ni na Adan at Eva. Naalala niyo ba noong nagkasala sina Adan at saka si Eva? Alam niyo, lumipas ang 2,000 taon. Ang tagal na mili ng Diyos. Pero pagkatapos ng napakahabang panahon, nakapili siya ng isang babae at hindi nagkamali ang Diyos. Ang napili niya, alam natin lahat, ay ang Inang Maria. At doon sa Ebanghelyo na ating narinig para sa araw na ito yung tagpo na pinahayag ng anghel kay Maria yung pagpili sa kanya. At merong interesting akong gusto i-highlight doon sa Ebanghelyo. Nung nagpakita ang anghel, naguluhan si Maria. Nabigla siya, nagulat siya. Hindi siya natakot dahil may anghel na nagpakita sa kanya. Hindi siya naguluhan sa presensya ng anghel. Naguluhan siya sa sinabi ng anghel. Doon sa bati ng anghel sa kanya. Ano ba yung bati ng anghel sa kanya? Ang bati sa kanya ng anghel, "Magalak ka, Maria, ikaw ay kinagulog na ng Diyos, ang Diyos ay sumasa iyo." Ang Diyos ay sumasa iyo. At sabi doon sa Ebanghelyo, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Alam ni Maria, merong malalim na kahulugan yung bati ng anghel na sumasa iyo ang Panginoon. Kasi para sa mga Hudyo na pamilyar sa lumang tipan, may mga mahalagang tagpo, may mga mahalagang karakter sa kasulatan na binati ng Diyos itong mahalagang tao ng ganito rin. Halimbawa, si Moises. Nung tinawag si Moises para palayain ang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, sinabi ng Diyos sa kanya, "Huwag kang matakot. Tunay na ako'y sasayo." Sa kanya ang Diyos. At dahil doon nagkaroon ng lakas ng loob si Moises na pumunta sa Paraon at hingin na palayain ang Israel. Sino pa? Atras pa tayo ng konti. Si Jacob. Siya yung magiging ama ng Israel. Noong nakipagtipan ang Diyos kay Jacob, binitiniwan din ng Diyos yung ganong kanalita. "Ako ay laging sasakin." Si Josue, kilala niyo ba si Josue? Siya yung namuno sa Israel para makapasok sila doon sa lupang pinangako. At bago sila pumasok doon, pinangakuan din si Josue ng Diyos, "Ako ay laging sasayo." Si Gideon, bago niya ipinagtanggol ang Israel mula doon sa mga kalaban na Midianita, nangako din ng Diyos, "Ako ay laging sasayo." Sa first reading natin kanina, kay David, noong nakipagtipan ng Diyos kay David, nangako din ng Diyos sa kanyang pangalan, "Ako ay laging sasayo hanggang sa katapusan ng panahon." At maging ibang mga propeta, sina Jeremias, pinangakuan din. Kaya alam ni Maria yung pagbati na yun, familiar sa kanya dahil lagi nilang napag-aaralan yun. At ngayon,
At noong panahon na yon, noong tagpo na yon, siya ay binati ng, ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Sumasa iyo ang Panginoon. Ibig sabihin, pinili siya ng Diyos para sa isang mahalagang misyon. Isang misyon na mayroong mahalagang papel para sa kasaysayan ng bayan. At totoo nga, dahil yung misyon ni Maria ay higit pa kaysa sa misyon nila Moises, nila Josue, nila David, nila Jeremias. Ang misyon na binigay kay Maria ay hindi lamang para sa bayang Israel, kundi para sa lahat ng bansa, para sa buong mundo. Ang misyon ni Maria ay para siya ang magdala sa mundo sa Diyos na magiging tagapagligtas. Napakahalagang misyon. Hindi man rin ngayon. Pero, anong saysay nun para sa atin? Siguro masasalamin natin dito kung ako kaya ay pinili din ba ng Diyos? Paano ko malalaman na pinili din ako ng Diyos? Kailan ako pinili? At sa paanong paraan ko nalaman na ako'y pinili? Ang susi siguro ay yun din bati ng anghel na nakagulo sa isip ni Maria. Paano binati ng anghel si Maria? Sinabi ng anghel, sumasa iyo ang Panginoon. Pamilyar pa rin sa atin. Kailan natin narinig yun? Sumasa iyo ang Panginoon. Siguro nahulaan na ninyo, no? Sa tuwing tayo ay magsisimba, naririnig natin yun. At hindi lang isang beses. 4 na beses natin naririnig yung pero siya ay in persona Christi. Siya ay humaharap sa persona ng Diyos. At dahil doon, yung sinasabi ng pare ay na rin tinapay. Tunay na tunay, siya ay nagiging katawan ni Jesus. Pag sinabi ng pare, nahawak niya yung alak, na ito ang kopa ng aking dugo. Yung alak, tunay na tunay, nagiging dugo ng ating Panginoon. Kaya, doon sa pagbati rin ng pare, in persona Christi, no? Kumakatawan sa Diyos, na sumainyo ang Panginoon. Effective ba yun? Siyempre. Dahil ang binibigkas niya is in the person of God, of our Lord Jesus Christ. Doon sa moment na yon, nung sinabi ng pare, sumainyo ang Panginoon, ang Diyos ay suma sa atin, katulad noong pagbati ng anghel kay Maria. So doon sa pagbati pa lang, simula pa lang ng misa, narinig na natin. Kailan pa? Bago basahin ng Ebanghelyo, babatiin ulit tayo. Sumainyo ang Panginoon. Bago yung consecration, bago yung tinapay at alak ay maging katawan at dugo, babatiin ulit tayo. Sumainyo ang Panginoon. At pang-apat at panghuli, bago tayo pahayuin sa katapusan ng misa, babatiin ulit tayo. Sumainyo ang Panginoon. 4 na beses ipinapaalala sa atin ng misa na suma sa atin ang Panginoon. Amen. Anong kahalaga nun? Ibig sabihin, kung si Maria ay pinili, tayo rin ay pinili para sa isang mahalagang misyon. Amen. At kung yung misyon na yon kay Maria ay
hindi naging madali. Ganon din. Hindi rin madali ang ating misyon. Pero dapat nating tandaan, hindi man ito madali. Ito ay napakahalaga. At tulad nung kahalagahan ng misyon ni Moises, ni David, ni Jacob, at nung iba pang mga propeta sa lumang tipan na binati ng ganun. Ang misyon na ibibigay sa atin ay plano ng Diyos. Bahagi ng plano ng Diyos. At pangatlo, ang misyon na ito ay nagbibigay galak. Pagkatapos matanggap ni Maria yon, mahirap. Alam niya, mahirap, pero sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Kung nagagalak siya, ang misyon ay nagbibigay. At pang-apat, panghuli, pinakamahalaga, ang misyon, ang kahulugan ng buhay. Amen. Ang misyon, ang kahalagahan ng buhay. Kung wala tayong misyon, nagsasayang lang tayo ng hangin, ng pagkain, ng lahat ng biyaya ng Diyos. Kaya may kahulugan ng ating buhay ay dahil meron tayong mahalagang misyon na bahagi ng plano ng Diyos. Ano nga yung misyon na yun? Malalaman natin nung pagkatapos pahayuin tayo sa misa. Binabati tayo, sumayin niyo ang Panginoon, tasalo tayo at sumayin niyo rin. Sasabihin ng pari, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Amen. O kaya, humayo kayo at ipalaganap ang kapayapaan ng Diyos. Yun ang ating misyon. General. Pero, ang detalye ng ating misyon ay makikita natin, malalaman natin sa Biblia. Kaya po pag tayo nagmimisa, hindi pwedeng mawala ang mga pagbasa mula sa Biblia. In fact, kapag tayo nagsisimba paglinggo, 4 yung ating maririnig na pagbasa. May first reading galing sa Biblia. May responsorial psalm galing sa Biblia. May second reading galing ulit sa Biblia. At syempre, yung gospel galing sa Biblia. Sa pamamagitan ng mga pagbasa na yon, nagiging unti-unti malinaw sa atin kung ano yung mga detalye ng ating misyon. At sa pamamagitan ng misa, nakakatugon tayo sa Diyos. Tinatanggap ba natin yung ating misyon? Alam natin kung ano naging tugon ni Maria doon sa pagbati ng ano sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Tayo kaya? Ano kaya ang ating tugon? Tuwing tayo magsisimba, pinapaalala sa atin na tayo ay binibigyan ng dakilang misyon. Mahalaga ang ating tugon. Sana makatugon rin tayo katulad ng ating alipin. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Maraming salamat po dito sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo. At nawa ang ating misyon na binigay ng nakaloob ng Diyos ay maging tunay na grasya na magpapayaman sa ating. Ako po si Brother Carlo Lara, bumabati sa inyo. Isang happy Sunday. Good night po. Maraming salamat po, brother, sa Diyos po ang papuri. Napakaganda po na inyong sharing. Marami pong mabibless. Amen? Amen. Amen. So, maraming pong salamat. Opo, salamat. Merry Christmas po. Merry Christmas. Thank you po. Yan po si Brother Carlo Lara. Nakikinig ako mabuti sa sinasabi niya kanina. So ako naman po, ang reflection ko naman po sa mabuting balita, tulad nga ng sinabi ko po kanina, na kapag tayo po ay nakikinig ng mabuting balita, talagang magkakaroon tayo ng kanya-kanyang reflection. Kumbaga, kami po ay parang instrumento lang ng Panginoon para iparating online through Facebook Live kung ano yung gospel sa bawat araw. So, balikan natin yung mabuting balita kanina. Kasi, ang nilagay ko pong hashtag ay hashtag
perfect conversation. Bakit ko po sinlagyan po ng hashtag perfect conversation? Kasi po, sa pagbabasa ko po ng Bible, marami na po akong nakita ng eksena na nakikipag-usap ang Diyos kay ganito, kay propeta ganito, kay ganito, di ba? O kaya mismo ang Panginoong Jesus, meron din mga pagkakataon na mababasa mo sa Biblia na siya nakikipag-usap sa mga may sakit, sa kanyang mga alagad. Pero ito yung pinakagusto kong pag-uusap. Nung mag-usap si Mama Mary at yung si Angel Gabriel. Bakit po? Kasi dito nga po sinabi na, matin pala siya no, naglalaki ako dito sa monitor ko. Ayan. Ang sabi dito na, ayun, nung time na si Elizabeth ay nasa ika-6 ng buwan na niya ng pagbubuntis, may isang dalaga daw. No? May isang dalaga. At ito nga ay si Maria. Amen? At itong dalaga na to, talaga namang nakatakda ng ikasal kay Jose. Amen po, no? Kaya ngayon, ito pong si Maria ay nagpakita ang isang anghel na nangangalang Gabriel. At ano po yung bate? Ano po yung bate ni no anghel dun sa kay Maria? Anong sabi? Magalak. Magalak ka sapagkat ikaw ay kinalulugan ng Diyos. So paano po natin ngayon yan maihahambing sa kamukha nito, no? Sa pag-Facebook live na nakikinig kayo ng mabuting balita. Minsan po ang Anghel Gabriel ay nagpapakita sa panaginip. Pero sa panahon natin ito, kailangan pa bang magpakita sa panaginip natin ang mensahe ng Panginoon? Hindi na, di ba? Kasi minsan, sa panaginip natin, baka sabihin natin na meron tayong naririnig na ang panaginip, minsan baliktad yung kahulugan, no? Pero ang salita ng Diyos, hindi na dapat padaanin sa panaginip. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, eto na realidad na. Hindi mo na kailangan managinip na mapanaginipan mo na kakausapin ka ng Diyos o kakausapin ka ng anghel na, ikaw, magbago ka na. Ito ang utos ng Diyos, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi na Sapagkat nandito tayo sa realidad ng buhay na open book na ang Bible. Alam na natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo ay nakakarinig ng mabuting balita, is either nasa simbahan ka, o kaya nasa gawain ka, o kahit itong nasa Facebook live ka, ano ang dapat gayahin natin sa conversation between Mama Mary at saka doon sa anghel? Magalak. Amen? Dapat pag nakakarinig tayo ng mabuting balita, there's a joy. Alam mo yon, yung masaya. Hindi lang pala masaya, kundi nagagalak. Magkaiba kasi yung saya sa joy Yung saya, depende lang yan kapag maganda yung nangyayari. Pero pag hindi ka na masaya. Pero yung joy, kahit ba yung nasa problema ka, pero nandun yung excitement na makakarinig ka ng mabuting balita. Amen? Parang ano yan yung pag meron kang mahal na tao, gusto mo siyang makausap, nandun yung joy mo Pag ayaw mo yung tao, di ka interesado ni magsalita, hindi mo siya gusto makausap. Kaya sabi ng Panginoon, kapag tayo nakakarinig ng mabuting balita, o kaya kung nagbabasa tayo ng Bible, una dapat nating gayahin o tularan sa naramdaman ni Maria yung kagalakan sa ating puso. Kasi yun ang bati sa kanya ng anghel magalak ka. Ibig sabihin, kaya tayo nakakarinig ng mabuting balita ngayon, kailangan there's a joy. Bakit? Sapagkat tayo pinili. Di po ba? Just imagine, milyon, trilyon ng tao sa buong mundo, ilan lang ang nagbibigay ng oras para makinig sa mabuting balita. Kaya kapag nakakarinig tayo, mapalad tayo. Kaya dapat merong joy, magalak. Amen? Kung tutusin, pwede ka namang hindi makinig sa mabuting balita. Manood ka na lang ng TV o makipag-inuman ka dyan. Pero dinala ka ng Panginoon dito. Para sa pamamagitan ng Facebook Live, makarinig. At dapat doon, ano sinasabi ng Panginoon? Magalak tayo. Kasi good news yun Bakit ba nagpakita ang anghel kay Mama Mary? Kasi magdadala siya ng good news, ng mabuting balita. Sa panahon ngayon, pag nagbukas ka ng TV, bad news di ba? Bukas ka ng TV, tumataas yung COVID, may pinatay. Hindi ba? Bad news. Minsan nakaka-stress manood ng balita. Pero sigurado, kapag ikaw ay nakarinig ng mabuting balita o salita ng Panginoon, 100% good news yan. Na kahit nasa pagsubok ka,
Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen po. Kaya yan, kaya kapag nararamdaman mo na, ay, gusto kong makarinig ng mabuting balita ngayong araw na to. Tandun, iba tipong hinahanap mo. Lagi ko nga sinasabi, kapag tayo nagugutom, gagawin natin lahat. Di ba? Para makabili ng pagkain, para maibsan yung ating gutom. Physical na pagkagutom. Paano na yung ating spiritual na pagkagutom? Hindi ba tayo naghahanap ng salita ng Diyos? Kaya nga siguro tayo hindi pa nawawala yung mga kahinaan natin. O lagi tayo nagkakasala kasi kulang tayo sa tinatawag na daily bread. Sabi ng Panginoong Jesus, di lang sa tinapay na bubuhay ang tao, di ba? Kundi sa bawat salitang nangunatawi sa salita ng Diyos. So dapat yun ang una nating maramdaman. Nagagalak tayo kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita. At ano pa yung conversation nila? So, nandoon po yung sinabi sa kanya ng hell, huwag kang matakot. Ayan. Tayo ba, pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, natatakot ba tayo? Meron mga tao, ayaw nilang makarinig ng salita ng Diyos kasi natatakot sila. Bakit? Sapagkat sila ay nasa kadiliman. Amen? Kasi pagka nakarinig sila ng salita ng Diyos at tinamaan sila, sabihin nila, ayoko namang makinig dyan. Bakit? Pinapatanggal ng Diyos yung vision ko eh. Para bang natatakot pa ang ibang tao na hindi mawala yung vision nila kesa yung Diyos ang sa kanila. Amen? Minsan may mga taong takot makarinig ng mabuting balita. O kung nakakarinig man, takot gawin o isabuhay yung narinig ng Panginoon. Kasi hindi naman sapat na nakikinig ka lang eh. Kailangan may sinasabuhay ito. Sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya dapat, nararamdaman natin unang nagagalak tayo, pangalawa, hindi tayo natatakot. Sapagkat ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kaduwagan. Binigyan tayo ni Lord ng espiritu ng katapangan at pagpipigil sa sarili. Naku naman, pero mo ibinigay pala spirit sa atin ni God is self-control. Pero ang dami natin nalulus yung ating self-control. No? Kaya hindi tayo makapagpigil sa ating mga kahinaan na dadala sa atin sa kasalanan eh. Amen? At ano pa, kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ano pa yung conversation nila? Sabi dito, makinig ka. Ayan ang problema sa atin. Kung minsan nakakarinig na tayo ng salita ng Panginoon, pero nangyayari, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ang ibig sabihin, kaya tayo ay nagsisimba para makinig sa salita ng Diyos. Pero yung pakikinig natin, dapat tagos yun sa puso. Amen? Kasi nagbibigay ng instruction si Lord. Ang salita ng Panginoon, hindi lang yan information. Ang gusto niya, nagkakaroon tayo ng transformation. Nagbibigay siya ng direksyon patungo sa Diyos. Mahirap po kasi, subukan nyo na hindi makarinig ng mabuting balita sa isang araw. Kulang ang buhay mo, sapagkat yun ang pinakamahalagang biyaya na may bibigay sa atin ng Panginoon. Higit pa yun sa nanalo ka sa loto, higit pa yun sa nakakain ka kanina. Yun eh. Bakit ko nasabi? Ang Panginoong Jesus, nagpapagaling siya ng mga may sakit noon sa panahon niya, mga bulag nakakita, nakalakad ng pilay. Higit pa doon ang kagalingan gustong ibigay sa atin ng Panginoon. At ano yun? Yung mga napagaling niya, pagkatapos gumaling, anong ginagawa? Sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat. Kasi ang pinakadakila o greatest miracle na magaganap sa isang tao, ay higit pa yung nakakita ang bulag. Higit pa yung, yung mga naalihan ng demonyo, nakasakot yung demonyo, higit pa doon. Yung tayo mismo, yung magbalik loob ang isang taong masama sa Diyos, yun, naganap na sa Kanya ang greatest miracle. Kaya kailangan makikinig tayo. Amen po. Kasi yung pakikinig, doon nagsisimula ang ating pananampalataya. At ano pa yung conversation nila? Na ipinaalam kay Maria na siya'y magdadalang tao at ang dadalhin niya ay ano? Ang anak ng Diyos. Amen? Sa pakikinig natin ng mabuting balita, yan din ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Maging bagong nilalang tayo. Kamukha ng Panginoong Jesus. Hindi naman siya basta naging tao, di ba? Naging baby muna siya. At hindi basta baby na isinilang sa mamahaling hospital, hindi sa sabsaban. Tayo din, kapag nakikinig tayo ng mabuting balita, kailangan tayo nagiging pusong bata. Alam mo yon? Yung pusong bata na, hindi isip bata yung pusong bata na, alam mo yung bata, kapag nakikinig siya sa magulang niya, sumusunod siya sa instruction. Di ba? Hindi siya nangangatwiran.
Amen po. Yung inosente sa kasalanan. Amen. Kasi gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin, maging kawangis tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya dapat pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, mabuting balita, nagagalak tayo, di ba, hindi tayo natatakot, nakikinig tayo, at dapat alam natin na dapat bilang isang mga mananampalataya, maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. Kanyang kababaang loob. Perfectong Diyos, pero nakita mo naman, no? Ibinigay ang kanyang buhay sa ating mga makasalanan. At ano pa yung conversation nila? Amen? Nagtanong ngayon, si Maria, paano po mangyayari ito? Ako yung isang birhen. Ganyan din tayo. Kung nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, kung ayaw nating di buo sa puso natin yung pagsurusagan niya, ang dami nating tanong. Paano? Bakit? Diba? Ano ko magagawa to? Amen? Nagkakaroon ng question. Lalo na kapag halimbawa, may mga taong na nagbalik loob na sa Panginoon, tapos isipin nila, bakit gano'n? Kung kailan ako nagbalik loob sa Panginoon, tsaka ang daming pagsubok na dumating sa akin. Saka akong nalugi sa negosyo, saka namatay yung ganito ko, ganyan. Paano? Hindi. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo dapat nag-question kay Lord. Kasi may mga tanong tayo na hindi masasagot ng sarili natin. Na tayong ang Diyos lang ang makakasagot. Amen? Pero anong sabi ng Anghel Gabriel? Sasayo ang Espiritu Santo. Kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos at ito'y buong puso natin pinakikinggan at sinasabuhay, sumasa atin ang banal na Espiritu. Sapagkat diba sabi nga, ang dapat maging templo ng ating katawan ay ang Holy Spirit. Yan dapat ang nananirahan. So paano natin mapapatira ang Holy Spirit sa ating katawang lupa kung punong-puno tayo ng bisyo? Kung ginagamit natin ito sa mga tawag ng laman, pangangalunya, ginagamit natin yung kamay natin sa pagnanakaw, yung bibig natin sa pagmumura, sa palagay ba natin, Holy Spirit yung mananahan dito? Amen? Ang pakikinig sa salita ng Diyos, ibig sabihin, di ba, doon pa nga lang sa umpisa ng program di ba, nagdadasal na tayo at ang background ko, come Holy Spirit. Kasi yun ang tinatawagan natin May spirito tayo, hindi lang tayo katawang lupa. Meron tayong spirito at kaluluwa na hindi nabibigyan ng atensyon ng tao. Puro physical. Hindi naman masama na maging maayos tayo sa buhay natin physically. Ang problema, naisang tabi, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa na paghandaan natin. Yun na forever Di ba? Yung physical na katawan natin, may expiration paano na kung bigla tayong kumingin Lord mamaya? Ano yung harap natin? Anong kalidad ng espiritu iharap natin sa Panginoon? Amen? At ano pa ang sinabi o naging conversation nila? Di po ba? Sapagkat walang anumang, ito isa sa mga gusto ko sa pag-uusap nila, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. For God, nothing is impossible. Totoo yun. Walang imposible sa Diyos. Kaya lang tayo, kapag tayo'y kapos o kulang talaga sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi mangyari yung mga bagay na imposible na maging posible. Amen? Halimbawa, yung nanay mo may sakit, o sino man yung mahal mo sa buhay. Dasal ka ng dasal, tapos dumating nga time, namatay. Sa palagay mo ba, hindi pinakinggan ng Diyos ang iyong dalangin? Yung mga taong ganon, ano sasabihin nila? Imbis na sisihin nila ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na tiwalang ibinigay mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong nakasama ko ang aking nanay. Di po ba? Yung tipo bang sa panahon ng pagsubok, imbes na sinisisi mo ang Diyos, wala kang ginawa kundi magpasalamat. Kasi pag nasa Panginoon na tayo, kapag tayo'y pasalamat, nagsasara ang pinto ng pagreklamo. Tandaan nyo yan, personal sharing. Kapag marunong ka lagi magpasalamat sa Panginoon, nagsasara. Bakit? Sa 10 biyaya ng Panginoon, minsan isa lang yung masamang nangyari sa'yo. Minsan wala na. Di ba? Hindi man napapansin yung siyam na biyaya. Amen? For God, nothing is impossible. Walang talaga imposible. At ang pinakamaganda ay yung huwag mo sasabihin na natatakot ka, nawawalan ka ng pag-asa.
For God, nothing is possible. Kaya niyang tanggalin lahat yan. Bigyan kanya ng pag-asa, bigyan kanya ng pagtitiwala. Amen po. Nalikha nga ng Diyos ang lahat eh. Amen. Wala talaga imposible sa kanya. Kaya nga alam nyo, di ba, sa buhay po natin ngayon, dapat higit sa lahat, sa Diyos tayo makipagbarkada. Ano ibig ko sabihin? Maraming tao na nakikipagbarkada sa matataas na tao, para ano? Para syempre, di ba makilala, di ba meron sila mga pabor na nakukuha. Pero bakit ang Diyos nandyan lagi? Siya dapat ang nilalapitan natin palagi. Amen? Para pag may mga bagay tayong hiningin, akala natin imposible, hindi pala imposible. Amen po. At higit sa lahat, anong sinabi ni Maria sa huli? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Amen. Nagkaroon ng bunga yung conversation ni Angel Gabriel at saka ni Mama Mary. Anong sagot? Mangyari. Yan pala sabi ng Ama sa langit eh. Nangyari yan. Sabi ni Mama Mary, wala akong pakila. Kung ako'y dalaga, ako'y pagchismisan ng aking mga kapitbahay, nabuntis ako, hindi pa kami kasi. Tayo ganun ba? Kapag tayo nakakarinig ng Panginoon, wala tayong pakialam sa sinasabi ng iba. Basta ang gusto lang natin sundin ang kalooban ng Panginoon. O baka naman mismo tayo nagiging hadlang na imbis natin masunod natin ang will of God, hindi natin masunod. Bakit? Tayo mismo. Yung human will natin na pinagsisiksikan natin sa Panginoon. Amen? Ang utos ng Diyos ay perfecto. Wala siyang sinabi sa Biblia na inutos. Lahat ng utos niya kapag sinunod natin, may gantimpala. Lahat may pangako. Wala kang kalugi-lugi sa totoo lang. Diba? Sabihin na natin nga, bakit? Kasi iba kasi ang batas ng mundo at batas ng Diyos. Sa batas ng mundo, ngipin sa ngipin. Murahin mo ako, mas malito pa ang mura, isasagot ko sa iyo. Pero sa mundo ng Diyos, kapag minura ka, magpakumbaba ka. Ibigin mo yung kaaway. Amen? Di po ba? Kaya lang nagiging mahirap sumunod sa utos ng Diyos hanggat pinipilit natin ang gusto natin. Hindi tayo komportable na sumunod sa Kanya. Amen po. Kaya nga sabi ko, perfect conversation to eh. Napakaganda ng pag-uusap ni Angel Gabriel at saka ni Mama Mary. Kung tayo ganito lang makipag-usap sa Panginoon, ako po. Di po ba? Ay, bukas na bukas ang pinto ng langit sa atin. Amen. Nawa ang kalooban ng Diyos ang laging masunod sa ating buhay. Kahit gano'n ito kahirap sundin. Siya yung tama eh. Minsan yung mga decision natin, mali talaga yan eh. Kapag walang guidance ng Holy Spirit yan. Amen po. Sa buhay natin ngayong pandemic, ang pinakamahalagang ayuda, salita ng Diyos. Kahit sabihin mo pang puno yung rep mo, puno yung drawer mo, 10 kaba ng bigas na nakatenga dyan sa bodega mo. Wala naman eh. Baka tawanan lang tayo ng Diyos. O sige kumpleto ka na pala sa ayuda. Punong-puno na yung ATM mo ng pera. Mamaya kukunin na kita. Mamamatay ka na. May madadala ka ba? Alam niyo po, hindi naman po kailangan maging matalino tayo pagdating sa usapang Panginoon eh. O salita ng Diyos eh. Hindi naman talino. Hindi naman kayamanan yung hinihingi ng Diyos eh. Yung ating mga puso. Pusong marunong masunurin. Pusong sumusuko. Lord, sige. Ito yung mga pangarap ko sa buhay, Lord. Ito yung mga pangarap ko. Pero ayaw mo eh. Hindi yun ang mission na binibigay mo sa akin. No? Tulad na sinabi ni Brother Carlo kanina. Lahat tayo may mission. At gustong-gusto ko doon sa sinabi niya kanina. Yung, pag nagsisimba tayo, di ba, sinasabi ng pare, mayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Ilan sa atin ang matyaga na gusto na magpalaganap ng mabuting balita? Lahat tayo. Inuutusan nun. Yun po yung Great Commission. Amen po. Kaya lang, minsan nga, online na lang eh. I-repost mo lang itong gospel ngayong araw, hindi natin magawa eh. Amen po. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, kailangan marunong ka sumunod sa maliit pa lang ng bagay. Eh kung maliit pa lang ng bagay, hindi ka na marunong sumunod, paano pa natin masusunod ng mas malaki? Eh mas mahirap yun. Sabi nga, practice makes perfect. Kapag magpagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, magpagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Amen po. Alam niyo po, itong conversation, sabi ko nga, perfect conversation,
tayo bilang mga tao, totoo namang hindi na natin kayang i-reach out ang perfect. Bakit? Sapagkat tayo tao, likas natin ng makasalanan. Pero ang ibig ko lang sabihin, dapat nasa isipan natin yung salita perfect na doon tayo nakatingin para hindi tayo humihinto sa buhay. Hindi tayo nakukontento na, Lord, ngayong araw na to, naka 20% ako ng pananampalataya ko sa iyo. Bukas, pwede ba 15% na lang? O bukas 5%? Hindi. Kailangan nandun tayo lagi, pataas ng pataas. Yung level ng pananampalataya natin. Habang pababa naman ng pababa, ang pagiging mapagkumbaba natin. Di po ba? Kailangan habang lumalapit tayo sa isang Diyos na banal, hindi tayo nagfi-feeling banal. Kundi habang lumalapit tayo sa Panginoon, nakikita natin lalo yung ating pangangailangan sa Kanya. Lalo tayo nagiging mababa ang ating kalooban. Upang sa ganon, yun ang susi, yung karakter natin ng pagiging mababa ang kalooban. Dahil yun, si Maria, eksakto, yun si Maria, napakababa ng kalooban. Amen? Sana ganun po tayo kasi tayong mga tao talagang ang pride natin grabe. Kapag kahit ang kapwa natin ay humihingi na minsan ng sorry sa atin, tayo pa mismo ayaw natin tanggapin yung sorry. Minsan lang pinaparusahan pa natin, no? Minsan dinadaig pa natin ng Panginoon Ang Diyos na hindi pa nagpaparusa nabubuhay pa tayo sa habag at pag-ibig ng Diyos Pero tayo minsan kung makapagparusa tayo sa kapwa natin para bantayan yung Diyos, hindi naman yun ang trabaho natin. Trabaho lang ng Diyos ang maghusga at magparusa. Tayo ang pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, magpatawad at magkaroon ng kababaang loob. Nawa, sa gabing ito, sa Sunday Gospel na ito, isama po natin sa pagninilay ang katanungan ito. Ang kalooban ba ng Diyos ay handa mong sundin kahit buhay mo pa ang kapalit? Yes or no lang. No explanation. Pag sinabi mong yes, hindi sa nguso lang lumalabas kundi galing sa puso. Amen? Kasi ganyan naman po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Sabi nga ng Panginoong Jesus, gusto mo maging alagad ko, kalimutan mo sarili mo. Sumunod ka sa akin. Amen? At wala tayong kaluwi-luwi. Pag sumunod tayo sa Panginoon, kayamanang natagpuan natin na hindi na natin dapat pagpakawalan. Kahit yung pinakamayaman dito sa mundo, kapag wala sa kanya ang Panginoon, mahirap pa siya sa dunya. Pero kahit tayo, simple lang ang buhay natin, kahit ikaw, may mga tao na wala ng trabaho, pero ang yaman-yaman mo sa Diyos, ikaw ng pinakamayaman. Amen. Sana yun ang ma-realize ng mga tao ngayong pandemic. Kaya tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos mag-stay at home. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mawala sa busy life. Kasi di ba, puro busy ang tao ngayon, nandito na sa bahay, no? Is para magkaroon man tayo ng time na makapaglilay sa salita ng Panginoon. Magkaroon man tayong bonding kay Lord. Amen? Masyado lang tayo. Alam nyo kasi, ito nga social media, ginagamit ng Diablo. Believe me. Diba? Ginagamit niya yan para spread yung kanyang kasamaan. Para, huwag ka magkaroon ng time sa salita ng Panginoon Baling mo yung mind mo. Manood ka ng kung ano-ano sa mga YouTube, sa mga ano. Hindi ba? Nagdo-double at triple time din si Diablo. Pero wag na natin panalunin ng Diablo, talo na. Saka nakakita, talo na, nananalo pa. Mula nung mamatay at muli mabuhay ang Panginoong Jesus, talo na yan, Diablo na yan. Kaya lang yan nananalo kasi yung free will natin, hindi natin sa Kanya. Amen po? Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa muling pagpapaalala sa amin. Tunay nga Panginoon na narinig namin itong mga mabuting balita mo. Pero sa bawat araw, pinapaalalahanan mo kami. Kasi mahal mo kami, Lord Napakabuti mo, Panginoon. Ay, napakawalang yan namin. Lagi ka namin tinatraidor. Lagi kami nagkakasala sa iyo. Lagi ka nandyan. Para laging offer ang pinaka-the best na biyaya mo sa bawat araw. At yan ay yung mga salita. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy na pagtuloy mo sa aking pamilya. Marami pong salamat na binibigyan mo kami ng kagalakan. Nawa lagi ang kalooban mo makapangyari sa amin. Itinadalangin ko din po ang pamilya Kunanan, pamilya Lara, Abelia, Valerio,
Parulan, pamilya Dadivas, pamilya Palinis, pamilya Ching, pamilya Felipe, pamilya Empok, at lahat ng Facebook friends ko po, family at buong mundo, no? Pamilya na, Panginoon, nawa, hanapin nila yung mga salita, nagkaroon sila ng kagalakan. Nawa ang mga sarili namin, lagi namin mapanabikan ng yung mga salita, Panginoon. Nawa higit sa lahat, maniwala kami na walang, nothing for God, nothing is impossible. At higit sa lahat, lagi namin sabihin kapag nakakarinig kami ng iyong salita, mangyari nawa sa amin ng iyong sinabi. Sapagkat ang iyong mga salita ay may kapangyarihan, bumago ng aming buhay. Time to heal, dalangin ko po ang karamdaman ni Iya Kunahanan, ni Carl Nathan Enriquez, Sister Leia Calma. Sila po ay may brain tumor, may leukemia, may COVID, Panginoon. Patid namin ang hirap na kanilang nararamdaman physically. Pero alam mo, Panginoon, na meron kang mensahe na dapat lang nilang mabatid. Higit sa lahat, anuman ang kahinatnan ng kanilang mga karamdaman, i-prepare mo higit sa lahat ang aming mga damdamin, ang aming espiritu, sapagkat sa bawat pagsubok, may Diyos na nandyan para magbigay sa atin ng kalakasan. Panalangin ko lahat ng mga taong may karamdaman, in Jesus' name, pagalingin sila ng kanilang pananampalataya. Tayo po'y manalangin, namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng sama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, kamukha niyan. Kapag ako ay hayal, masalita ng Panginoon gabi-gabi, sobra, overjoy ako. Ewan ko, para sa akin gustong-gusto ko ipinagmamalaki ang Panginoon. Kasi napakabuti niya. Kasi nararasan ko siya sa buhay ko. At nabatid ko na, ang Diyos pala, kapag talaga seryoso ka na sa Kanya, ang dami mong madidiscover sa Kanyang character na hindi nadidiscover ng iba na walang relasyon sa Kanya. Magkaroon po tayo ng love story kay God. Yan po, mahalaga po yun eh. Diba? Love story, i-develop natin yan. At kapag may love story kay God, syempre dapat may time ka sa Kanya, meron kayong moment, mag-usap, di po ba? Ganun ang love story eh. Pero hindi naman tayo, yan ang love story na hindi ka lolokohin. Di po ba? At dadalhin ka sa buhay na walang hanggan. Nawa ito pong Sunday Gospel, ay sundin natin ang Great Commission. Paki-share na lang po sa timeline nyo. Okay, punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Pwede po kayo mag-subscribe para nang sa ganun ay makapag-live din po ako sa YouTube channel. Po. At kung meron po kayong Thanksgiving, may birthday, may anniversary, may mga sakit, whatever, prayer request, message lang po ako sa aking Facebook account, Angelica Dorde. Muli, yan. Sinimulan ko to nung Sunday, magtatapos tayo ng Saturday. 7 days ko ipapakabisado sa inyo ang Mateo 5:5. Yan po tungkol sa humility. Sapagkat sabi ng Panginoon, mapalad ang mga mapagpakumbaba sa pagkatatamuhin nila ang pinako ng Diyos. Tunay yan. Kapag sinusumpong ka ng inggit, ng galit, isipin mo lang yung Mateo 5:5 na yan. Amen? Mahalaga po ang salita ng Panginoon. Dapat yun po yung dinadaw natin sa ating puso. At nabibigay po ni Lord ang December 21, 2020, Monday Gospel. Kasama po natin si Sister Angelica Guevara. At makapagbibigay po siya sa atin ng pagninilay tungkol po sa salita ng Panginoon. At nawa, gawin nating habit. Amen? Alam mo yung habit, naalala ko yung habit na yan. Minsan sa isang araw, meron tayong mga habit na hindi talaga tayo makukontento eh. Hanggat hindi natin nagagawa. Halimbawa, yung habit mo, umaga, nagkakape. Habit mo na manood ng news. Habit mo na, di po ba? Ang dami natin yung talagang bagay na ginagawa na hindi talaga pwedeng hindi magawa sa isang araw. Nawa, higit sa lahat, ang salita ng Panginoon ang maging habit natin. Amen? Upang sa ganun, sa bawat salita niya, lalo natin siya nakikilala. Amen? Imagine no?
yung paborito mong artista, gusto mong makausap, kikiligin ka pa, magpapapicture ka pa. How much more pa kaya ang salita ng Panginoon? Ang hindi natin na maging proud tayo na marinig. Ang problema lang kasi sa atin, hindi natin siya nakikita. Ano bang pananampalataya? Paniniwala sa mga bagay na hindi. At ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi pa nila ako nakita. Amen? So maraming pong salamat. Nawa bukas, kung loloobin ng Panginoong Diyos, magsama-sama tayo ulit, alas 8 ng gabi. Huwag niyo kakalimutan magdasal bago matulog, kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan na dapat laging handa ng ating puso. Kailangan natuto na tayong magpatawad sa mga kapwa natin. Amen po. Napakahalaga niyan. At kamukha ng gospel ngayon, maging katulad tayo ni Maria. Lagi niya sinasabi, let your will be done, Lord, let your will be done. Wala akong pakialam sa pangarap ko, basta yung gusto mo. Ganon din sa buhay natin. Lagi po natin sabihin na, Lord, ito gusto mo, sige, sige. Wala akong pakialam, tunsyawan ako ng barkada ko. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila, basta susunod ako sa utos mo. Dapat po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Maraming pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito po yung pinaka-the best na nagawa niyo sa araw na ito. Ang makasama ang Panginoon sa kanyang mga salita. To God be the glory.